Wow, SSS members, kahit pala 7 taon na ang nakalipas, pwede mo pa pala itong makuha na benepisyo sa SSS. Ano nga ba ang benepisyong ito? Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood sa anong po kayong dako sa mundo. Well, itong pag-uusapan natin ngayon ay isang benepisyo ni SSS kung saan po ay maaari po nating maklaim kahit po ito ay 7 taon na, no? Kahit po ay matagal na po na hindi natin ito na i-apply or na-file sa SSS, basta hindi lamang lalagpas sa 7 years mga ka-vlogs ay makukuha pala natin ito. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago po natin yan itutuloy, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel at kung nagustuhan mo ang mga informative content na andito, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button yung nasa baba. At huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, ito na mga ka-vlogs, mabalik tayo dito sa pinag-uusapan natin na isang benepisyo ni SSS na talaga namang napakaganda po, no? At malaki po ang naitutulong nito, lalong-lalo pa sa mga benepisyaryo nito, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, meron po tayong iba't ibang klaseng benepisyo kay SSS. Gaya po ng tinatawag natin na sickness benefit, mayroon tayong tinatawag na death benefit, funeral benefit, yung tinatawag din po natin kung tayo ay makakaabot sa 60 years old ay ang retirement benefit, no, para tayo ay magpensyon. And of course dito sa pag-uusapan natin ngayon na tinatawag natin na maternity benefit. Kaya nga po, para ito sa ating mga SSS members, no, na mga kababaihan, na mga babae na SSS members. Hindi lamang mga babae, no, kahit sa mga nanonood ngayon na mga kalalakihan, no, of course, meron tayong mga misis, no, yung may mga partner dyan, mahalaga na malaman ninyo ito. Kasi itong maternity benefit na SSS mga ka-vlogs, dahil ngayon po, pinataas na po ang number of days na benefits nito. Ito ay nagiging 105 days na mga ka-vlogs. No? 105 days kung saan po ay walang trabaho, mamamahinga. Itong ating nanganak na SSS member mga ka-vlogs, nabayad po ni SSS yung 3 buwan na yan, no? Actually, mahigit 3 buwan. And of course, para sa ating mga solo parents na SSS member ay meron po yung dagdag na 15 days, no? Ganun po ka ganda itong maternity benefit para sa mga SSS members na mga kababaihan. Pero bago po natin yan ma-claim, no? Bago po tayo maka-apply dito sa SSS maternity benefit, kailangan muna nating ma-comply ang qualification. Of course, dapat qualified tayo. So, number 1 po, dapat ay isa po tayong active SSS member. So, ibig sabihin ng active SSS member ay tuloy-tuloy po ang ating pag-hulog mga ka-vlogs. No? Kahit hindi man po siya every month, basta sa araw ng panganganak nyo ay meron po kayong nahulog at least 1/4 po, no, na para tawagin tayong active SSS member mga ka-vlogs. So, yun po yun ha, active SSS member. Kaya po, nararapat na sa ating mga kababaihan na mga SSS members na habang tayo ay nagbubuntis pa, hindi pa tayo nanganak, asikasuhin na po natin ang ating SSS contributions kung ito po ay nahulugan nyo na. So, wag nyo nang antayin na saka pa kayo maghuhulog yung buwan na ng kapanganakan ninyo. So, dapat, while nagbubuntis pa tayo, no? So, dapat po, no, habang tayo ay 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan pa lamang na nagbubuntis, ay asikasuhin nyo na ang inyong contribution
kay SSS, no? Para po magkaroon tayo ng active na status, no, sa ating membership kay SSS para maka-apply tayo sa maternity benefit. And of course, no, kailangan po ang mga documents niyan, no, supporting documents na nagpapatunay na kayo ay inanganak. So, wag niyong walain po yung mga hospital bills, no? And then, for further requirements ay i-discuss naman niya ni SSS, hihingin niya ni SSS upon application day ninyo, no? Application period ninyo mga ka-vlog. So, yun, dapat active kayo na SSS member and meron po tayo mga supporting documents gaya po ng mga hospital or clinic documents, no? Napapatunay na tayo nga po ay nanganak. So, kailangan niya mga supporting documents kasi maraming cases na daming nagki-claim ng SSS benefits, maternity, no? Pero hindi naman totoong nanganak. So, ang daming nangyayari na ganyan, no? Well, in fact, na-discuss nga po yan sa isang SSS Stakeholders Forum na merong isang kumpanya na sabay-sabay nanganak yung 20 employees. So, hindi na siya kapanipaniwala na sabay-sabay nanganak yung 20 employees. And then, nagkaroon ng investigation na laman nila na hindi talaga siya totoo na nanganak yung 20 employees. So, kaya kailangan talaga ng mga supporting documents. So, good news po talaga ito kasi alam nyo, kahit nanganak kayo 7 years ago, pwede pong mag-apply kahit ngayon. No? Kung hindi man kayo nakapag-file, nakapag-apply ng SSS maternity benefit noon, no? Kahit ngayon po ay pwede nyong gawin. Basta hindi lang po lalagpas sa hindi lang po tutungtong sa 8 years old kasi ang allowed lang po ni SSS ay hanggang 7 years old, no? Kahit 7 gulang na po yung anak ninyo, ayan, pwede nyo yang i-file, i-apply ng SSS maternity benefit. Malaki-laki din po ang magtatanggap po ng ating mga beneficiaryo ng maternity benefits ni SSS ngayon mga kablas kasi nilakihan na yan. Okay? So, i-file nyo na, huwag nyo nang antayin na mag 8 years old kasi hanggang 7 years old lang talaga ang limit, no, maximum limit ni SSS para kayo makapag-file ng maternity benefit, no? Kahit paano ay meron kayong pambili ng gamit kasi ang 7 years old ay nag-aaral na yan, di ba? So, at kahit paano meron kayong pang-enroll, no? Enrollment na ngayon, pambili ng school supplies, baka magbe-birthday po yung inyong anak, and meron kayong panghanda, i-apply nyo na dito sa SSS maternity benefit kasi sayang din po ang benepisyong yan kung hindi nyo makiklaim, di ba mga ka-vlogs? Baka abot ng 8 years old, hindi nyo pa na-claim, ay mati-thank you na yan, no? Hindi na yan makiklaim. Mag-antay pa kayo kung kailan ulit kayo magbuntis at manganak para makaklaim dito sa benefits na maternity ni SSS. So, yun po mga ka-vlogs ha, ulitin ko po, no, sa mga hindi pa nakakaalam na ang SSS maternity benefit ay pwedeng i-claim, pwedeng mag-file kahit 7 years old na yung bata, no? Basta hindi pa kayo nakapag-file, pwede yan i-file hanggang 7 years old. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, ayan po ang ating super thanks button na nasa baba. At sa mga nais maging miyembro naman po sa aking channel, ayan din po ang ating join button na nasa baba pa rin. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Sana naging gabay ang video na to kahit paano ay napaalalahanan tayo sa mga bagay-bagay na mahahalaga sa pagiging miyembro, beneficiaryo, pensionado ni SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po
ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.